So magandang hapon mga kabinchers. So andito na naman ulit ako ngayon para magbigay na naman ng kunting idea sa inyo. So ang pag-usapan po natin ngayon mga kabinchers ay gusto ko itong i-share sa inyo ay patungkol po dito sa pugo versus manok. Kung ano ba ang mas magandang alagaan at disadvantage ng pugo at saka sa manok. So bago ang lahat mga kabinchers ay mag-shoutout muna tayo. So sa mga mahilig dyan sa pagluluto o sa mga pagkain, pakisubscribe ito si Chef Jom's World TV. Kung mahilig kayo sa pagkain at magluluto, so dito tayo mag-subscribe kay Chef Jom's World TV. So tara, umpisahan na natin mga kabinchers. So mga kabinchers, i-share ko muna to sa inyo. Ito yung alaga natin, ito yung painuman nila, yung hinati natin na PVC, yan, umiinom yung alaga natin na pugo. Hinati natin, tapos dito yung sa likuran ang painuman nila. Tapos harapan naman ay pakainan nila. So ito yung alaga natin. Ito yung first batch natin. Ayan. Ito nakalaki yun. 1 month na. So sa gilid meron tayong pakainan dito. Tapos dito rin. Dito yung pakainan nila mga kabinchers. Ito. Gamit po natin ay sipar lens ang gamit natin. Bigyan natin ng chinilas para hindi siya tumatagos yung patuka dito. So yan, hinarangan natin ng sinilas. So ito yung ano natin, patuka ng para sa lagayan ng patuka ng ating alagang pugo. So dahil alas 3 na po ngayon, so magpapakain na tayo mamaya. So dito gumugulong yung itlog. Pag nangingitlog sila, dito lang natin kukuliktahin yung itlog. So dito sa labas mga kabinchers, so meron din tayo ditong pugo. Ayan. So 100 plus to lahat dito. Ito na batch dito. Puro babae na to. Ayan. Hindi muna natin nilagay doon sa kulungan dahil maliliit pa sila. Nakakalusot sila doon sa butas ng para itlogan nila. So ayan. Ganun, 100 plus lang to. Puro babae. Tapos dito sa kabila, nandito naman yung ibang mix to, babae at saka lalaki. Yan. Ito. Yan. Tapos nandito yung extra natin na mga lalaki. Yan. Mga extra natin yan. So ipamigay natin yan sa mga tropa natin na gustong mag-adobo ng pugo. So extra natin to. So itong batch na to ay galing to ng Bukidnon. Magkaibang farm to. Yung first batch natin ay galing yun sa Cagayan de Oro lang. So ito ay galing sa Bukidnon. So dalawang farm yung pinagkunan natin. Magpakain muna tayo mga kabinchers dahil alas 3:30 na. So papakain na tayo ng alaga natin. So ito si Carles na yung gamit natin. Yan. Kain muna tayo ng alaga natin. Tapos nilagyan natin ng mga kabinchers ito. Screen dito kasi pag hindi mo lagyan ng screen, pag kumakain sila, gumaganon-ganon yung mga alaga natin, natatanggal yung mga pagkain, nasayang. So pag lagyan ng screen, hindi nila makahig yung yung patapa. So yan. So yan, tingnan nyo, kumakain na sila. Takot yung iba. So ayan mga kabinchers, dalawang farm tong tinagkunan natin. Yung sa first batch ay galing lang to sa Cagayan de Oro. Tapos yung second batch ay galing yun sa Bukidnon, sa Manolo. So dalawang farm yung pinagkunan ko dahil para yung lalaki nitong first batch ay gagamitin natin dun sa second batch. Tapos yung lalaki naman sa
second batch ay gagamitin dito natin sa first batch para hindi siya magkakaroon ng inbreeding. Kaya mas maganda na kumukuha kayo ng magkaibang farm. So, umpisahan na natin mga ka-ventures, i-share sa inyo ng pugo versus manok. So, i-share ko muna sa inyo mga ka-ventures na bago ang pandemic is meron akong alagang 4,000 heads na pugo. So, nung dumating ang pandemic mga ka-ventures is lahat po ng establishment o lahat po ng cities or kahit saang lugar ay nag-lockdown. So, tambak na po yung itlog ko ng pugo. So, wala na po akong kita dahil tambak na yung itlog. Wala nang kumukuha dun sa mga itlog ko. So, nakapag-decide ako na tanggalin. Tapos, ipamigay na lang yung mga pugo ko. Ginagawa ng adobo ng mga tambay o ginagawa ng pulutan nila. So, pinamigay ko lang yung mga alaga ko nung time na yon hanggang sa maubos. So, kaya nag-ipaisipan ko na mag-alaga na lang ng native dahil wala na akong pugo. Hindi na ako makapag-supply dahil lockdown yung mga malls, mga restaurant, kahit saan nag-lockdown. So, doon ako tumigil sa pag-alaga ng pugo. So, ngayon, pag-usapan natin ng advantage at saka disadvantage ng pugo at saka sa manok. Una, about sa patuka ng pugo. So, mga ka-ventures, ang pugo kasi mga ka-ventures is 22 grams lang per head sa isang araw. Hindi katulad dun sa manok na mas malaki, aabot pa ng 90 to 100 grams yung per head ng kinakain ng manok sa isang araw. So, ibig sabihin mga ka-ventures, kung may alaga kayong 100 na piraso na pugo, bibigyan nyo sila ng 22 grams per head sa isang araw. Ibig sabihin, meron kayong 2 kilo at saka 200 grams sa isang araw na ipakain nyo. So, hatiin nyo yung 2 kilo at saka 200 grams mga ka-ventures para ipakain nyo sa umaga at saka sa hapon. So, 1 kilo at saka 100 grams sa umaga at saka 1 kilo at saka 100 grams din sa hapon. So, yan ang 22 grams na per head sa isang araw. So, dito naman sa manok mga ka-ventures is medyo malakas yung kumain yung manok. Minsan may malakas na manok na nakakaubos ng 100 grams per head sa isang araw or 80 or 90. Kasi ako mga ka-ventures is 80 grams lang yung binibigay ko sa mga manok ko, lalo na sa mga inahin. So mas malakas yung kumakain yung manok kahit compare dito sa pugo. So dito na naman sa mga ka-ventures, sa egg production, sa sino ang mas mabilis. Mga ka-ventures, ang pugo mga ka-ventures pag mula pagka-hatch, pagka-incubate nyo tapos nag-hatch, pagdating ng 40 days old mga ka-ventures is meron na kayong makikita ang nag-iitlog na. So isang buwan lang siya mga ka-ventures is meron ka na makikita ang nag-iitlog na. 40 days meron ka na makikita ang nag-iitlog na. So compare doon sa manok mga ka-ventures is 5 to 6 months siya bago mag-itlog yung inahin. So mas mabilis yung production ng pugo kaysa compare doon sa manok. So doon naman sa mabilis padamihin. So mas mabilis padamihin yung pugo mga ka-ventures kasi yung manok pag mag-incubate kayo ng itlog is 21 days. Hindi tulad dito sa sa alaga nating pugo is 18 days lang ay nag-hatch na siya. So ganun kabilis yung production ng pugo compared dun sa manok. Advice ko lang po sa inyo based on my experience, bago po kayo mag-alaga nitong ng pugo is marketing muna kayo bago kayo mag-alaga dahil aanhin nyo yung marami kayong pugo o marami kayong itlog wala namang bumibili. Katulad dun sa mga manok din, kailangan yung marketing muna bago kayo mag-alaga dahil aanhin nyo kung marami kayong native wala namang bumibili or mas mababa yung per kilo sa lugar nyo. So marketing muna kayo bago kayo mag-alaga. So ganun ang experience ko dito sa pag-alaga ng manok at saka sa pugo. Mga ka-ventures, i-share ko na rin to sa inyo dahil ilang araw ko tong pinag-isipan kung ano ba ang magiging desisyon ko. So mga ka-ventures, nakapag-desisyon na ako na tanggalin ko muna yung mga native ko
instead na marami na akong mga native na inahin, like umaabot na ng 100 mahigit yung inahin ko, 130 na inahin ko. So dahil po mga ka-ventures, sa ngayon ang nag-aalaga nito is mga dalawa kong kapatid na lalaki, yung pinapaaral ko. Lahat na po sila ay nakapagtapos na po ng college. Tapos yung isa tapos na po mag-apprentice, yung isa mag-a-apprentice pa lang. So yung isa mga ka-ventures ay mag-a-apply na ng barko, tapos yung isa is mag-a-apprentice na. So wala na pong mag-aalaga dito sa mga alaga ko dahil po yung parents ko busy din, tapos yung mama ko nandun nagtatrabaho sa barangay. So nakapag-decide ako mga ka-ventures na tatanggalin ko muna yung mga native ko. Binibenta ko na yung mga inahin ko mga ka-ventures, na nasa 100 plus na sana yung inahin ko. So nagtira lang po ako ngayon ng 10 pirasong inahin, tapos pabo, at saka itong pugo binibalik ko. Yun lang ang iiwan ko dahil para hindi sila mahirapan na mag-alaga dito. Hindi ko tatanggalin yung mga native mga ka-ventures is mahirapan sila mag-alaga dahil ang mama ko mag-duty pa doon sa barangay. Kadalasan marami pa silang mga seminars. So ayan, napag-isipan ko na itong pugo lang ang iiwan ko sa kanya para pag umaga malagyan niya na ng patuka, tubig, tapos tanggalin lang yung dumi nila, tapos nilagyan ko ng plastic bag dito para mas mabilis yung pagkalinis. So kayang-kaya ng mama ko. Tapos yung native kasi mga ka-ventures tinanggal ko dahil yung sa mga native ko kasi mga ka-ventures naghahalo kasi ako ng mga dahon ng mga ka-ventures, Madrid de Agua at saka mga talbos ng kamuti, at sinachap ko pa yon para ihalo sa patuka nila. So mas maraming oras ang kailangan ng parents ko pag hindi ko tatanggalin yung mga native ko. So yan, kahit masakit sa akin na tatanggalin ko yung mga native ko, pero wala akong magawa dahil wala rin ako makikita na mapagkatiwalaan na mag-alaga dito sa mga alaga ko. So kaya mga ka-ventures, kung anong meron ako dito sinishare ko sa inyo sa mga experience ko lang, dahil gusto ko rin na darating yung araw na makakasalubong nyo ako, na maisip nyo ako na uy, nandun pala si ka-ventures dahil sa kanya meron akong natutunan, umasinso kayo o sabay tayong aasinso. So gusto ko lang na mayroon akong kasabay na maging successful sa about dito sa farming. So alam niyo naman na ngayon walang-wala pa ako, pero darating din ang araw mga ka-ventures na magiging successful tayo. So mga ka-ventures, sa July 9 papunta na po ako ng Maynila. So July 12 is flight ko papunta na ng US. So 8 months po ako on board. Tapos uwi ako ng March. So kung ma-extend man ako ng kontrata mga ka-ventures is baka weeks lang, dahil hindi na po ako pwedeng mag-extend ng 1 month dahil mag-i-expire yung medical ko ng April. So abangan nyo ako sa March mga ka-ventures, dahil mag-update ako agad dito sa mga alaga natin kung ano na mangyari. So gusto kong bumalik tayo sa pagpadami ng pugo. So kailangan ako makabalik dito ng kahit 5,000 heads lang ng pugo. So sana mga ka-ventures, huwag nyo akong kalimutang suportahan pa rin YouTube channel ko. Paki-like and subscribe at paki-share na rin sa mga kaibigan nyo para mas marami pa tayong matulungan na mga backyard racer na kagaya natin, na kakaumpisa pa lang o yung kunti lang yung kapital. Sabay tayong mangarap at saka sabay tayong magiging successful mga ka-ventures. So hanggang dito na lang mga ka-ventures.